papakaluwat, kundi nais kong dumulog tayo sa mga salita ng ating Panginoon. At kung magawa nating basahin ang chapter 37 ng Book of Ezekiel, Ezekiel chapter 37, at pahintulutan yung basahin ko ang mga sumusunod na verses. Sabi ng chapter 37, verse 1, sabi dito ng verse 1, "The hand of the Lord was upon me, and He brought me out by the Spirit of the Lord and set me down in the middle of the valley, and it was full of bones. He caused me to pass among them round about, and behold, there were very many on the surface of the valley, and lo, they were very dry. He said to me, Son of man, can these bones live? And I answered, O Lord God, you know. And he said to me, Prophesy over the bones and say to them, O dry bones, hear the word of the Lord. Thus says the Lord God to these bones, Behold, I will cause breath to enter you, that you may come to life. And I will put sinews on you and make flesh grow back on you, cover you with skin and put breath in you, that you may come alive, and you will know that I am the Lord." So I prophesied as I was commanded, and I prophesied, and there was a noise, and behold, a rattling, and the bones came together, bone to its bone. And I looked, and behold, sinews were on them, and flesh grew, and a skin covered them, but there was no breath in them. And then he said to me, Prophesy to the breath, prophesy, son of man, and say to me, Breath, thus says the Lord God, come from the four winds, O breath, and breathe on this slain, that they come to life. So I prophesied, and as he commanded me, and the breath came unto them, and they came to life, and they stood on their feet, an exceeding great army. Then he said to me, Son of man, these bones are the whole house of Israel. Behold, they say, Our bones are dried up, and our hope has perished. We are completely cut off. Therefore prophesy and say to them, Thus says the Lord God, Behold, I will open your graves and cause you to come up and out of your graves, my people, and I will bring you into the land of Israel. Then you will know that I am the Lord, when I have opened your graves and caused you to come up out of your graves, my people. I will put my spirit within you, and you will come to life, and I will place you on your own land. Then you will know that I, the Lord, have spoken and done it, declares the Lord. Praise God. Ang Diyos sa magpala ng mga salitang binasa natin. Tayo sa may amen? Makapo po tayo sa oras na ito. Praise God, purihin ng Diyos sa umagang ito na pinagkaloob niya sa atin ng isang magandang umaga, isang magandang araw para sa atin. Sa sandaling ito ay nais kong mag-share sa inyo. Share sa inyo ang isang kaisipan, at ito ay may kinalaman sa the breath of life. Mula sa teksto na ating ginamit at ating titingnan kung gaano kahalaga ang tinatawag na breath of life, at alam natin na ito ay totoong napakahalaga sa buhay ng isang tao. Tama ba mga kapatid? Gaano kahalaga ang hininga ng buhay. Dahilan
kapag ang isang tao ay dumarating siya sa isang panahon na siya ay parang nasa-suffocate, alam niyo, ito yung bagay na pinakamahirap sa buhay ng isang tao kapag siya ay parang nasa-suffocate at parang siya ay kinakapos ng paghinga. At yan ang dahilan, merong sa mga ospital ay merong mga oxygen, at yung oxygen ay nakakatulong ito sa paghinga ng isang tao. Kapag nagkukulang siya ng tinatawag na oxygen, ay ito ay isang bagay na napakahirap sa kanya. Masabi natin na ang Diyos ang siyang pinagmumulan ng lahat ng bagay at kahit man ng buhay. Naalala ko ang pangangaral ng ating kapatid na si Pablo nang siya'y pumunta sa isang lugar ng Athens. Sa Book of Acts chapter 17 ay kung paano niya pinakilala ang Diyos dahilan nakakita siya ng mga altar doon at mga dambana na kanilang nilagay para sa kanilang mga Diyos. At nakakita siya ng isang altar na walang laman at nakalagay doon para sa Diyos na hindi namin kilala. At doon nagkaroon ng pagkakataon si Apostol Pablo para ipakilala sa kanila ang Diyos na hindi nila nakikilala. At kanyang sinabi roon, sabi niya, ang Diyos na siyang may lalang ng langit at ng lupa ang siyang nais kong ipakilala sa inyo. At ang Diyos na yan na may lalang ng langit at ng lupa ay siya ay hindi siya nangangailangan ng anuman. Hindi siya dapat pag-alayan ng anumang bagay. Dahilan ang Diyos na may lalang ng lahat ng bagay ay pag-aari niya ang lahat ng bagay. Kahit ano ang pwede mong ibigay sa Kanya na hindi ito Kanyang pag-aari. In fact, sabi niya, hindi siya nangangailangan ng anuman bagkus siya pa nga ang nagbibigay ng lahat ng bagay para sa tao. Siya ang nagbibigay ng lahat ng bagay at sabi niya, at ang buhay na ito na meron tayo ito ay galing sa Kanya. Now, mapapansin natin o makikita natin, mga kapatid, sa panahon ng paglalang ng ating Panginoon sa tao, ay kakaiba ng Kanyang nilalang ang tao, mga kapatid. Dahilan nung nilalang niya ang lahat ng mga bagay, ang mga hayop, ay basta na lamang sila naglitawan mula doon sa kung saan sila, mula sa lupa, doon sa kahanginan, doon sa karagatan, lahat ng ito ay nagsipaglitawan. Ngunit ang pinakahuling nilalang ng Diyos ay ang tao. Dahilan, usually, kapag ang isang bahagi ay inilalagay sa pinaka-pinali, ibig sabihin, siya ang pinakamahalagang bagay. Diba? Yan ang dahilan, ang huling paglalang ng Panginoon sa Genesis chapter 1, sa verse 26, ay ang tao. At doon sa verse 26 na yun, ay sinabi ron, sabi niya, lalangin natin ang tao, at ang pagkalalang niya sa tao ay kakaiba sa lahat ng mga uri ng kanyang nilalang. Dahilan ng kanyang nilalang ang tao, sabi niya, let us make man in our image, according to our likeness, and let them rule over the fish of the sea. Over the fish of the sea, over the birds of the sky, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. So, una muna ay nilalang ng Diyos ang lahat ng mga hayop na umuusad o gumagapang o nasa lupa, sa hangin at ang nasa karagatan. At pagkatapos niyang lalangin yun, then nilalang niya naman yung tao na magkakaroon ng dominion sa lahat ng kanyang mga nilalang.
At nang nilalang niya, ang tao ay isang pinaka-espesyal ng kanyang pagkalalang sa tao, dahilan ang pagkalalang sa tao ay nilalang siya sa wangis at sa larawan ng Diyos. Yan ang sinabi ng banal na sulatan. At sabi niya, at ang tao ay magkakaroon ng pagpupuno o dominion sa lahat ng mga nilalang ng ating ng Panginoon. At pagdating ng verse 27, God created man in His own image. In the image of God, He created him, male and female, He created them. So, sa pasimula pa man, ang paglalang ng Diyos sa tao ay meron silang distinction. Merong lalaki at merong babae. At ito ay bago pa man sila inilagay sa tinatawag na physical na katawan, ay meron na silang tinatawag na distinction. So ang nakakalungkot sa ating panahon, at salamat na lamang bagamat ito ay nangyayari sa ibang mga bansa, ang nangyayari sa ibang mga bansa, ang bawat pinapanganak, kahit po sa lugar ng Australia na naroon ang aking anak at doon pinanganak ang aking mga apo. Alam niyo ba sa lugar sa bahaging ito ng Australia ay kapag ipinanganak ang isang bata ay merong hindi pa nilalagyan ng gender. Kundi yung gender nila ay pag nagkaroon na raw ng isip at pwede silang mamili kung sila'y babae o lalaki. Pero sa pasimula ay ang Diyos ay naglagay na ng distinction sa kanyang nilalang, lalaki at babae. God created man in His own image. At ang tao ay nilalang sila na pinakamataas sa lahat ng mga nilalang ng Diyos. Pero ang tao ay pilit nilang gustong ibaba ang kanilang sarili. So, pagkatapos niyang nilalang ang tao, ay at ang pagkalalang nito ay sila ay nasa kalalagayan ng Espiritu. They are spirit, kagaya ng Diyos. Sila ay Espiritu na kagaya ng Diyos na Espiritu. At pagdating ng chapter 2, starting verse 7, ang Diyos ay naglalang o kanyang inilagay ang tao na kanyang nilalang sa tinatawag na katawan. Tingnan natin ang verse 7. Chapter 2. Then the Lord God formed man of dust of the ground, from the ground, and breathed into his nostrils the breath of life. And man became a living being. So matapos niya na makita natin, God formed man. Ang Diyos ay nag-form. See? Nilikha ang tao sa chapter 1, pero siya ay nag-form ng dust, ng alabok sa lupa at inanyuan ang isang tao. At doon, nang maanyuan na ang tao, maanyuan na ang katawan ng tao, then siya, ang espiritu na kanyang nilalang ay inilagay doon sa katawang ito. At sabi rito, And the Lord God formed man of dust from the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man become a living being. So, ang tao na espiritu ay inilagay sa katawan, pero yung katawan ay nilagyan, hiningahan ang kanyang butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang katawang ito na pinaglagyan ng espiritong tao ay nagpasimulang gumalaw o nagkaroon, naging, tinawag dito sa verse na yon, naging isang living being. So makikita natin na ang tao as a spirit ay siya ay nag-exist na. Siya ay buhay na, pero kinakailangan siyang ilagay dito sa katawan para siya ay makapamuhay dito sa
mundong ito, dito sa sanlibutan ito. At yung kanyang katawan ay nilagyan ng tinatawag na breath of life. So tandaan natin, magkaiba ang buhay ng tao, dahilan ang buhay ng tao ay yung pagkalalang sa kanya na siya ay nilalang na espiritu, siya ay existing na o siya ay buhay na nilalang, pero siya ay wala sa katawan. Pero nang siya ay nilagay sa katawan, sinabi roon, nilagyan niya ng buhay yung katawang iyon. Nilagyan niya ng buhay yung katawan para yung buhay ng katawan ay siyang maging daan para makatira yung tinatawag na tao na nilalang ng Diyos. So, hindi bagat ganyan yung kalalagayan ng tao, mga kapatid, dahilan kapag ang tao namatay, then kapag ang tao ay ang katawang ito, sabi po ni Apostle Pablo, tingnan niyo ang kanyang pangusap sa 2 Corinthians chapter 5. Pinakita rito ng verse 1. For we know that if the earthly tent which is our house is torn down, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens. So sa wikang Tagalog, ipinakita doon, kapag ang ating nalalaman namin na kung masira ang aming bahay na tabernakulong ukol sa lupa, ay merong kaming isang gusaling mula sa Diyos na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggang sa sangkalangitan. So makikita natin na kapag ang tao ay namatay, ang namamatay, mga kapatid, ay yung katawan, di ba? Yung katawan ay nagkakaroon ng karamdaman, nagkaroon ng ano pa mang klase ng naging daan para siya ay mamatay at mawala yung hininga ng buhay sa kanya. Pero pag namatay yung katawan, yung tao ay nag-exist pa rin. Yung tao ay aalis doon sa katawan at siya ay pupunta sa isang dimensyon. So, ibig sabihin, ang tao ay nag-exist. So, hindi po ang kamatayan ay hindi yun ang katapusan ng lahat ng mga bagay. Bagamat ang tao ay mamatay o sa physical, pero siya ay lilipat sa isang kalalagayan. Kaya yan ang dahilan, mga kapatid, napakahalaga na makilala ng tao na merong kinakailangan niya ng tagapagligtas. Dahilan ng tagapagligtas ay siya ang magiging daan upang siya ay makapasok doon sa isang bahagi na inihanda ng Diyos para sa kanya. So, hindi man yan ang ating paksa, pero pinakikita ko sa inyo ang pagkakaiba ng buhay ng tao at ang buhay ng laman. Ang buhay ng laman ay pinapakita rito ay ang tinatawag na the breath of life. So, kung ating titingnan ang bahaging ito sa ating pagpapatuloy. So, alam niyo ba na ang Israel ay o ang dry bones na ating binabasa, ang isang pagkakataong ito, ang chapter 37 ng book of Ezekiel, ito ay pangitain na pinakita ng Diyos kay Prophet Ezekiel. At ang kanyang pangitain na ipinakita sa kanya, dinala siya ng kamay, kinuha siya ng kamay ng Panginoon at dinala siya sa isang libis, sa isang valley. Ibig sabihin, kung merong parang bulubundukin, ay yung pinaka-burol niya, yung pinaka-valley ay parang doon siya dinala ng Espiritu ng Panginoon. As sabi roon, and the hand of the Lord was upon me and brought me out by the Spirit of the Lord and set me down in the middle of the valley. See, kung sa
magkabilang bundok sa gitna ay naroon ang libis, naroon ang bali, at sabi niya, at yung kanyang pinaglagyan sa kanya at pinagdalhan sa kanya is a valley that it was full of bones. Puno ng mga buto. See? Yung buto ito ay buto na galing sa katawan ng isang tao. Na alam natin na ang isang bangkay, isang tao na namatay, at kapag siya ay inilabing, at kapag lumipas ang ilang mga taon, pag binalikan mo ang bangkay na ito, ay ang lahat ng kanyang laman ay wala na. Ang tanging makikita mo na lamang sa kanya ay buto. Lahat, yung balat, yung lahat ng dating pwedeng ipagmalaki ng isang tao ay nawala na sa kanya. Wala ka ng kagandahang makikita sa kanya. Kahit pa siya ay tinatawag na siya ay isang matipunong lalaki. Nakita po ako isang kapatiran ay meron siyang kapatid na maganda ng katawan, nagba-bodybuilding, at marami siyang mga picture na nakalagay doon sa kanilang wall na ang ganda ng kanyang katawan, pero isang araw tinamaan siya ng karamdaman at nagkaroon siya ng cancer at yun ang naggupo sa kanya. At nagpasimulang nawala yung dating ganda na makikita mo doon sa kanyang larawan, ang kisig ng kanyang katawan. Gayon din naman sa isang babae na napakaganda, kahit siya gaano kaganda, kapag siya ay tinamaan at siya man ay tinamaan ng karamdaman o siya man ay tumanda, then nagpapasimula ang kalawalatian ay nawawala sa kanya. At pinaka-worst na kalalagayan ay mawala ang kalawalatian sa panahon na siya ay buto na lamang. Then sabi rito, and he caused me to pass among them round about. At ako ay pinalagpas niya at nakita niya na napakaraming buto na naroon. At sabi niya, at ang butong yun ay hindi lamang basta buto, basta bangkay na kamamatay pa lang, kundi buto, at yung butong yun ay tuyong-tuyo na. So kung nakakita, marahil maring ilan sa inyo ay nakakita ng isang buto o kalansay ng isang tao na matagal nang namatay at siya ay tuyong-tuyo na. So, pinakita rito, siya ay tuyong-tuyo na. So, ibig sabihin, at sabi niya rito, at ang tanong sa kanya ng verse 3, ay sabi ng Panginoon sa kanya, matapos ipakita ng Panginoon ang valley full of dry bones, a valley of dry bones, ay tinanong siya, sabi niya, Son of man, can these bones live? Yun ang tanong sa kanya. Ang tanong sa kanya, pwede pa bang mabuhay ang mga butong ito? At siyempre pa mga kapatid, bilang isang tao, ay pwede mong sabihin, imposible na mabuhay ang buto o tuyong butong ito. Wala nang pag-asa pa at ang nagawa na lang sabihin niya, di ba? Kapag ang isang tao, mga kapatid, ay merong binigyan na ng taning ng doktor at ang kanyang siya'y terminal case. At kapag nagpasimulang kausapin siya, well, kahit sino man ay hindi na pwedeng magsabi pa ng anumang bagay. Hindi siya pwedeng mangahas na magsabing mabubuhay ka. Hindi siya pwedeng mangahas na mabubuhay ka. Ang sasabihin na lamang niya, ang Diyos ang nakakaalam. Diba? Ang Diyos ang nakakaalam. Dahilan, ang tanging ang Diyos ang siyang may hawak ng buhay ng isang tao. Nakita natin nung nakaraan, merong isang hari na nagngangalang Hezekiah na nagkaroon ng terminal case na ang kanyang karamdaman ay patungo na sa kanyang ikamamatay. Pero sinabihan siya ng Panginoon, ihanda mo na ang iyong sarili at di ka na mabubuhay, ikaw ay mamamatay. At ang ginawa ng lalaking ito ay nanalangin sa Panginoon, umiyak at dumulog
sa Panginoon at kanyang sinabi, Panginoon, alalahanin mo ang iyong maliit na lingkod. At alam nyo, ang propeta ng Diyos na si Isaiah na nagsabing, maghanda ka, ikaw ay mamamatay, ay muling kinausap ng Diyos at sabi niya, bumalik ka kay Hezekiah, sabihin mo sa kanya, siya ay mabubuhay at dadagdagan ko pa ng 15 years ang kanyang buhay. So ibig sabihin, ang magdedetermine sa buhay ng isang tao ay hindi ang sino man. Ito yung Diyos. Kahit merong karamdaman na nariyan, na existing na karamdaman, kung ang Diyos ay magpapasya ng taong yun ay mabuhay, sino ang makakahadlang? Sino ang makakapigil? So sa kabila na ang lalaking si Hezekiah ay terminal case na, may taning na ang kanyang buhay, hindi doktor ang nagsalita sa kanya na siya ay mamamatay. Ang nagsabi sa kanya ay Diyos mismo na may-ari ng buhay. Na siyang pwedeng kumuha at pwedeng magbigay ng buhay. At ngunit si Hezekiah ay nanalangin at binigyan pa siya. So ibig sabihin, ang lahat ng bagay ay nasa kamay ng Diyos. Kaya ang sagot ni Ezekiel dito sa kanyang pangungusap nang siya'y tanungin, can these bones live? And I answered, O Lord God, you know. Ikaw ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Pero mga kapatid, nang magpasimulang sabihin ni Ezekiel sa kanya, sabi niya, Panginoon, ikaw ang nakakaalam. Then sinabi niya, ngayon, sabihin mo. Then verse 4, and again, he said to me, narinig ko, sinabi niya sa akin, prophesy over these bones and say to them. Alam niyo yung salitang prophesy, ay ibig sabihin niya, sabi niya, inutusan ng Diyos si Ezekiel na magsalita doon sa buto. Yun yung salitang prophesy to these bones. Prophesy over these bones. Ibig sabihin, magsalita ka sa mga butong ito at sabihin mo, O dry bones, hear the word of the Lord. Ito yung mainam, mga kapatid. Alam nyo, ang Diyos ay pwede siyang gumawa ng lahat ng gusto niya. Pero alam nyo ba, ang Diyos ay ginawa niyang, meron siyang pakikipag-partnership sa tao. Na ang kanyang ginagawa ay ang kanyang gagawing kapangyarihan ay kanyang pinapadaloy sa pamamagitan ng kanyang lingkod na propeta. Na sinabi ng banal na sulatan, wala siyang ibang gagawin kundi maliban na kanyang ipahayag muna sa kanyang lingkod na propeta. At sabi niya, anak ng tao, magsalita ka o prophesy over these bones and say to them, O dry bones, hear the word of the Lord. And thus says the Lord, sabi ng Panginoon, hindi ito si Ezekiel, kundi ang Panginoon na may kagustuhan na ang kanyang authority ay inilagay niya kay Ezekiel. At sinabi niya, at si Ezekiel ang ginawa niyang spokesperson, tagapagsalita. Well, tandaan natin mga kapatid, ito ang nature ng Diyos. Ang nature ng Diyos na lahat ng bagay na kanyang ginagawa ay kanyang sinasalita. Diba? Lahat ng bagay na kanyang ginagawa, He created the heavens and the earth. At ang sabi ng banal na sulatan, siya ay nagsalita. And He said, let there be light. Let there be heavens and earth. At nalalang ang lahat ng bagay. So sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ay nalilikha ang lahat ng mga bagay. At sa pamamagitan ng kanyang pagbibigay ng authority sa lalaking ito ni Ezekiel, sabi niya, thus says the Lord God to these bones, behold, or prophesy, verse 4, to these bones and say to them, O dry bones, hear the word of the Lord. Thus says the Lord God to these bones, I will cause breath to enter you, that you may come to life. Aking papahintulutan na ang hininga ay pumasok sa iyo upang ikaw ay mabuhay. At aking lalagyan ka ng mga litid. I will put on sinus, sa verse 6 sa Tagalog, sabi niya, at lalagyan ko kayo ng mga litid
at babalutin ka kayo ng laman, at tatakpan ko kayo ng balat, at lalagyan ko kayo ng hininga, at kayo'y mga bubuhay, at inyong malalaman na ako ang Panginoon. So ito ay paggawa ng Panginoon. At sabi niya, ang butong yan na napakatuyo, ay sabi niya, siya ay mabubuhay, lalagyan siya ng litid, lalagyan siya ng laman, lalagyan siya ng balat. So kung ipipicture at nyo, ang may mga sa atin ngayon ay pwedeng mag-create ng mga three-dimensional na larawan na mula sa buto ay magkakaroon siya ng mga litid. So kung magagamit natin ang ating imagination, magkakaroon ng mga litid yung buto at magkakaroon ng laman hanggang sa matatakpan ng balat. Then yung unti-unting mula sa bungo, mula sa buto, ay unti-unting lilitaw ang isang itsura ng isang tao na matapos siyang mabalutan, malagyan ng litid, ng laman at ng balat. At pagkatapos ito, sabi niya, verse 7, at ako'y nanghula, at ngayon nanghula ako ng gaya ng iniutos sa akin, at habang ako'y nanghuhula, ibig sabihin, habang siya'y nagsasalita, dahil ang sabi ng Panginoon sa kanya, magsalita ka sa butong ito. Magsalita ka na magkaroon siya ng buhay, magkaroon siya ng litid, ng laman, at ng balat. Then matapos niya magsalita, then nagkaroon ng parang paglindol. At habang yumayanig, nakita niya yung buto ay sumugpong sa kapwa buto. Alam niyo kung ano itsura ng bangka ng kalansay, di ba? Yung kalansay na ito ay hindi siya itsurang isa-isang nakalatag na buo na. Ito ay nakatambak na dry bones. At doon ay kung kani-kanino naghalo-halo na marahil yung mga butong yun. Di ba? Sa mga sementeryo, kapag yung mahal sa buhay natin na pumanaw ilang taon at meron tayo isang bagong mahal sa buhay na kinuha ng Panginoon, then minsan kinukuha yung butong yun at inialis at isinasama doon sa isa pang buto ng ating ibang kamag-anak hanggang sa hindi na sila ma-identify kung kanino yung butong yun. At ganoon ang nangyari dito sa senaryong ito. Pero nang siya ay magsalita, siya ay nanghula, then yung buto ay sumugpong sa kapwa buto. Yung kaliwang binti sumugpong sa kaliwang hita. And so on and so forth. Nag-connect sila hanggang so I prophesied as I was commanded, and as I prophesied there was a noise, merong kaingay, and behold, a rattling, and the bones came together, bone to its bone. So yung butong yon, hindi siya sumugpong sa ibang buto, kundi siya ay sumugpong doon sa buto na kung saan siya kabilang. At sabi nito, and I look and behold, the sinus. Nang makita niya yung buto na sumugpong sa kapwa buto, and then nakita niya kung paano yung mga litid ay nagkaroon ng litid doon sa butong na buo na kalansay. At pagkatapos noon ay nagkaroon ng laman na tumubo sa kanyang at nagkaroon ng balat na tumakip sa kanya at nakita niya ang isang itsura ng tao. Itsura ng mga taong nabuo. Ngunit, ang sabi ng verse na yan, ng verse 8, and I look and behold, sinus were on them, and flesh grew, and skin covered them, but there was no breath to them. So makikita natin mga kapatid, nabuo nga ang buto sa kapwa buto. Nalagyan siya ng litid, nalagyan siya ng balat, ng laman, at na-covered siya ng balat, ngunit wala pa rin buhay. Well mga kapatid, kahit makakita ka ng isang napakagandang babae na walang buhay, ay walang saysay pa rin. At napakamatipunong katawan, na napakalaking katawan, at
ganda, ngunit walang buhay, wala pa ring bahagi ito. Wala pa ring kabuluhan. But sabi niya, ngunit pagdating ng verse 9, then he said to me, prophesy to the breath, and prophesy, son of man, and say to the breath, thus says the Lord God, come from the four winds of the earth, from the four winds of breath, and breathe so on this slain that they come to life. So I prophesied, and as he commanded me, and the breath came unto them, and they came to life, and then stood on their feet as exceedingly great army. Nang sila ay nabuo, ang buto ay nalagyan ng litid ng laman at ng balat. At ang kinakailangan niya, wala siyang magiging anumang halaga kung wala ang buhay. So mga kapatid, walang pinakamahalagang bagay sa isang tao kundi ang buhay ng isang tao. Ang sabi ng Book of Job, alam nyo, lahat ay pwedeng ipagpalit ng tao alang-alang sa buhay. Diba? Kapag ang tao ay may karamdaman, at minsan sabi pa nga ng ilan, mahirap lang kami, hindi ako pa-check up, pang-padoktor, pero pag nasa terminal case na, diba? Kapag sinabi na ng doktor, kailangan natin ng ganitong halaga, lumilitaw yung ganong halaga. Nangungutang kung kani-kanino, dahilan ganun kahalaga ang buhay. Kung merong lupain, ibebenta ang lupa. Kung merong sasakyan, ibebenta ang sasakyan para lamang tustusan yung pangangailangan ng buhay. Dahilan ng buhay ang siyang pinakamahalagang elemento ng isang tao. Then, nang siya ay magsalita, then nakita niya ang hangin, naramdaman niya ang hangin sa magkabi-kabilang panig ay nagpasimulang humihip doon at yung breath of life and breathe on this slain. So I prophesied as he commanded me, and the breath came unto them, and they came to life and stood on their feet at exceedingly great army. Now mga kapatid, alam niyo ba, ito ay paglalarawan dahilan ang sinabi ng Panginoon dito sa verse 11, then he said to me, son of man, these bones are the whole house of Israel. Sabi niya, anak ng tao, ang mga butong ito ay ang buong sambahayan ni Israel. Alam niyo po ba mga kapatid na ang Israel ay nakaranas sila, ito ang kanilang naging condition at kalalagayan. Ang Diyos ay finorm sila, nilikha sila, nilalang sila sa pamamagitan ng pagtawag ng Diyos kay Abraham galing Chaldea, galing Babylon. At pagtawag niya kay Abraham, sabi ng Panginoon kay Abraham, gagawin kitang isang malaking bansa. Pero wala siyang anak. Siya ay may asawa, pero ang kanyang asawa ay baog. Pero ang ginawa ng Panginoon, sabi niya, sa kabila na si Sarah ay baog, siya'y magkakaroon ng anak, magkakaroon ka ng anak sa kanya sa panahon ng inyong katandaan. At ginawa yun ng Diyos nang si Abraham ay 99 years old at si Sarah ay 90 years old, ay binigyan sila ng anak sa panahon na napaka-imposible dahilan ng sabi ng Diyos, gagawin kitang isang malaking bansa. At yun yung tinatawag na the making of Israel. The making of the nation of Israel. And mula kay Isaac na anak ni Abraham, ay nagkaroon siya ng anak na si Jacob. At mula kay Jacob ay lumabas ang 12 tribo o mga patriarka. At mula doon sa 12 tribong ito ay naging isang bansang napakalaki doon sa lugar ng Egypt. At doon niya inilabas
ang bansang ito na inilabas mula sa isang bansa. So yun yung tinatawag na the birth or the birth of Israel, of the nation of Israel. So parang for example, so para sa illustration, ang naging womb, di ba? Ang naging womb ng Israel ay ang Egypt. Do you get the point? So, ngayon, kung titingnan natin, ito yung iba yung paglalang ng Diyos kay Adan, dahilan sila ang pinakaunang tao na sa pamamagitan niya ay ililitaw ang lahat ng mga tao sa ibabaw ng lupa. So tanging si Adan lamang ang direct creation ng Diyos na spoken word o nilikha siya sa alabo o ginugumawa ng alabok at hiningahan ang hininga ng buhay doon sa kanyang ilong. Pero yung sumunod na mga anak na ipinanganak sa pamamagitan ni Eva at ni Adan ay sa pamamagitan na ng birth. Diba? Sa pamamagitan na ng tinatawag ng kapanganakan. At sa panahon ng kapanganakan, so makikita natin na ang Israel ay ang womb na ginamit ng Diyos sa Israel ay ang Egypt. And from Egypt ay kanyang iniluwal ang Israel. Inilabas ang Israel, isang makapangyarihan, isang malakas na bansa. And usually, mga kapatid, ang mystery, sabi ng book of Ecclesiastes chapter 11 verse 5. Tingnan niyo ang Ecclesiastes 11 verse 5. Sabi diyan, pinakita rito. Sabi niya, just as you do not know the path of the wind and how bones are formed in the womb of the pregnant woman, so you do not know the activity of God who makes all things. So makikita natin na ang Diyos ay ito ang kanyang kaparaanan. Paano ang isang sanggol ay lumalaki at na-develop doon sa loob ng tiyan ng isang babaeng nagdadalang tao. And little by little, nag-start sa pagsasama ng sperm cell at ng egg cell at nagpasimula na naging embryo at naging fetus at nagpasimulang lumaki at na-develop hanggang sa na-develop ang sanggol na yan sa loob ng sinapupunan ng isang inang nagdalang tao hanggang sa siya'y maging full developed na isang tao. At alam niyo mga kapatid, the mystery is this. Ang mystery ay paano nabubuhay ang sanggol sa loob ng bahay bata ng isang ina. At ang pinaka-mystery sa atin, paano siya nabubuhay, hindi siya humihinga. Diba? Hindi siya humihinga pero nabubuhay siya. Alam niyo ba mga kapatid na ang nagsusupply ng buhay sa kanya ay yung tinatawag na umbilical cord na nakakabit doon sa pusod ng isang bata. At yung pusod ng bata, ito ay dinadaluyan ng dugo na tinatawag na kasama yung oxygenated blood. Alam niyo ba, yung dugong yun ay may kasamang oxygen. At yung oxygen na yun ay nagiging daan para siya mabuhay. At ang kanyang lungs, ayon sa pagsusuri, mga kapatid, ang lungs ng isang baby ang siyang huling nade-develop. Siya ang huling nade-develop sapagkat hindi niya pa kailangan ng lungs. Ang lungs ay kailangan niya kapag siya ay ipinanganak na. Diba? So the last organ na na-develop according to sa medical science ay ang lungs ng isang bata. Pero nakakapagtaka na sa panahon ng birth, ay sa panahon daw, ayon sa aking napakinggan, sa panahon ng contraction,
yung paghilab ng isang panahon ng panganganak ng isang ina. During contraction ay yung kanyang lungs na puno ng fluid ay nagpapasimulang lumalabas ang fluid na ito. At siya ay inihahanda sa isang panahon na kapag siya'y lubos na nakalabas na, ay doon naubos ng fluid doon sa kanyang lungs. At sa panahon na siya'y paluin ng kumadrono, sino man ng doktor na nagpanganak sa kanya, then saka yung hininga, yung oxygen, ay papasok sa kanya, saka siya sisigaw at uha. At yun yung panahon na yung kanyang lungs ay magpa-function na. So makikita natin na ito yung tinatawag na breath of life na dumarating sa isang ipinanganak. So, pinakita ng banal na kasulatan na ang Israel ay dumaan sa ganitong bagay. Dumaan siya sa tinatawag na kapanganakan. Ngunit dumating ang panahon, sila ay naging ang kaniyang kalalagayan ay parang patay. Alam nyo, maraming pinagdaanan ng Israel at ang pinakahuling pinagdaanan ng Israel ay nang sila ay mangalat in 70 AD. At ito ang huling-huli ng kanilang pangalat na halos ang Israel ay nabura sa kasaysayan, na ang bansa nila ay naging desolate at ang lupaing yun ay tinirhan ng ilang mga foreign na mga bansa hanggang sa isang panahon ng tinatawag na pagbabalik ng buhay sa kanila. At ang panahon ng pagbabalik ng buhay sa kanila, mga kapatid, ay sa panahon ng 1948 nang sila ay muling makabalik sa kanilang, sila ay tila buto na wala ng pag-asa. Sila ay buto na patay na sa mahabang panahon at tuyo na ang butong ito. Pero dumating ang panahon dahilan ng Diyos ay meron siyang tipan kay Abraham na ang Israel ay ibinalik ng Diyos doon sa lupain na kanilang ibinigay sa kanila ng Panginoon. So, I'm using this parang metaphor na ito para tingnan natin ang ilang mga bagay. Now, so ngayon pinapakita ng banal na kasulatan na ang aklat ng Isaiah chapter 43, Isaiah 43. Isaiah 43 verse 1, sabi ng verse 1, "But now thus says the Lord, your Creator," speak about the Israel, "your Creator, O Jacob, He who formed you, O Israel, do not fear, for I have redeemed you. I have called you by name, you are mine." See, pinakikita ng banal na kasulatan na ang Diyos ang naglikha sa kanila, nag-form sa kanila, nagpanganak sa kanila. Mula doon sa Egypt ay ipinanganak sila. Then, sabi rito, verse 21. Sa verse 21, sabi ng verse 21, "The people whom I formed for myself will declare my praise." Ang purpose ng Diyos sa paglalang sa kanila o sa pagluluwal sa kanila ay hindi para sa anumang bagay, kundi para sa kanyang kapurihan, sa kanyang kaluwalhatian. Alam natin na ang Diyos ang siyang ginamit niya ang Israel sa pamamagitan ng Israel, nakilala si Jehovah. Nakilala ang Diyos. Nakilala ang Israel na ang kanilang Diyos ay ang Diyos na may lalang ng lahat ng mga bagay.
paano ang Panginoon ay gumawa ng napakadakilang bagay na nahati ang dagat na pula, tumawid ang Israel, natuyo ang Jordan, tinawid nila ang ilog ng Jordan at kanilang pinoses ang kanilang inheritance. So sa verse 24, you have bought me, not sweet Cain, nor have you filled me with the fat of your sacrifice, rather you have burdened me with your sins. You have raped me with your iniquities. I'm sorry. So, iba yung aking binabasa. Pero, pinakita rito, or I'm sorry, yes, it's verse 21 lang. So, pinakita na ang Israel ay dumating siya sa isang panahon na siya ay ipinanganak. At yung kapanganakan yon, and then, nung siya ay dumating sa isang panahon, siya ay parang isang tuyo ng buto na wala ng pag-asa. Pero sila ay kinatagpo ng Panginoon at ibinalik sila. Ngayon po ang Israel ay kinikilala sa isa sa pinakamalalakas na mga bansa sa lahat sa buong mundo. Ito'y dahilan ang Diyos ay merong pangako sa kanyang bayan. Now, pinapakita ko ang ganitong bagay. Dahilan, ang ating Panginoon ay naglikha din o nagpanganak din ng tinatawag na iglesia, the church. At ang church na yan ay pinasimulan ng Panginoon ng pagtatanim ng binhi sa pamamagitan ng tinatawag na ilang mga alagad. Ang 12 alagad na later on na tinawag niyang apostles. And then later on, may mga tinawag siyang mga disciples throughout the 3.5 years of the ministry ng ating Panginoong Hesukristo. Ay doon nagpasimulang parang isang sanggol na nabuo sa sinapupunan ang iglesia. At sabi ng ating Panginoon sa Matthew chapter 16, verse 18, ay pinakita roon, sabi ng statement mismo ng ating Panginoon as He mentioned it to Peter, sabi ng verse 18, and I also say to you that you are Peter, and upon this rock, I will build my church. I will build my church. Aking itatayo, aking itatatag ang aking iglesia. Well, ang iglesyang ito, mga kapatid, hindi ito gusali, hindi ito building, hindi ito kung anumang klase. Ang tinutukoy na iglesia dito ay mga tao, mga mananampalataya kay Kristo, na ng tinatawag na iglesyang ito ay binubuo ng mga tao na sasampalataya sa ating Panginoon. So, sabi niya, I will build my church. Sabi niya, I will build my church, and the gates of Hades will not overpower it. What a promise na ibinigay ng Diyos. So, this is the church now in the making. Ang iglesia ngayon ay nasa panahon ng paglikha sa kanya pagpo-form na kagaya sa isang womb. At mga kapatid, dumaan ang iglesia, or rather ang mga apostle na ito, at sinabi ng ating Panginoon, dadaan sila sa tinatawag na birth pains. At sabi noon sa pangyayari dito sa aklat ng John book of John chapter 14, sa pangungusap dito ng ating Panginoong Hesus, sa kanyang pagpapahayag, kung ating titinan dito sa
bahaging ito. Chapter 16. Sa chapter 16, verse 21. Verse 20, sabi rito ng verse 20, Truly, truly I say to you, that you will weep and lament, but the world will rejoice. You will grieve, but your grief will be turned into joy. Sasabi niya, ito yung panahon ng ating Panginoong Hesus ay siya ay papatayin, siya ay huhulihin, siya ay papahirapan, at siya ay mamamatay. At siya, at sa panahon ito, ay ito yung pinaka-birth pains para ang iglesia ay mailuwal. Sabi niya, totoo, truly I say to you, you will weep and lament, but the world will rejoice. You will grieve, but your grief will be turned into joy. Whenever a woman is in labor, she has pain because her hour has come. But when she gives birth to the child, she no longer remembers the anguish because of the joy that a child had been born into the world. Sabi niya, sa mga panahon na kayo ay mapapanglaw, mamamanglaw, ang sanlibutan ay magagalak, pero kayo ay malulumbay at makakaranas kayo ng kapanglawan. Pero sinasabi ko sa inyo, ang inyong kapanglawan ay magiging kagalakan, na kapag ang babae ay sa panahon ng kanyang panganganak, ay sabi niya, sa dahilan ang oras, ang panahon ay dumating na sa kanya. Alam niyo mga kapatid, lahat ng mga expecting mother ay gustong-gusto nilang makita ang kanilang baby. Pero bago nila makita yung baby nila, alam nila na meron silang panahong daraanan. Meron tinatawag na panahon ng birth pains. Sabi niya, kapag dumating ang oras na yon, but when she gives birth to the child, sabi niya, because her hour has come. So she has pain because his hour has come. But when she gives birth to the child, see yung hirap at sakit na kanyang nadaranasan during labor pain, during delivery, ay mawawalang lahat pagkatapos na nailiwal yung sanggol. At kapag iniliwal yung sanggol, then she no longer remembers the anguish because of the joy that a child has been born into the world. Well, tayo mga tatay ay masayang-masaya tayo kapag tayo ay ipinapanganak ang ating mga anak. Pero mayroong mas pinakamasaya dahilan dumaan sila sa hirap. At ang pinakamasaya ay ang ina, matapos niyang naranasan ang ganitong bagay at iliwal ang anak at makaraw sa hirap na yon at makita niya ang kanyang sanggol, ay isang kagalakan para sa kanya. Therefore, sabi natin Panginoon, you too have grief now. Verse 22, basahin natin sa Tagalog. Sabi niya, at kayo nga sa ngayon ay may kalumbayan, ngunit muli ko kayong makikita. At magagalak ang inyong puso at walang makapag-aalis sa inyo ng inyong kagalakan. So yung anguish, yung birth pains na naranasan nila ay ang pagkamatay ng ating Panginoong Hesukristo. Ang hirap na kanilang nakita at naranasan ng ating Panginoong Hesus nang nang siya'y hulihin at ilayo sa kanila at hindi na nila masundan ang kanilang Panginoon na dating sila ay panayang sunod sa kanila. But at this point of time, ay gusto nilang tulungan ng Panginoon pero hindi niya na magawa.
Kahit si Peter na sinabi niya, Panginoon, ang buhay ko ay aking bibigay para sa iyo. Dadaan sila sa ibabaw na aking bangkay. Pero at that point of time, kahit si Pedro ay walang nagawa, ipinagkaila niya si Jesus na kanyang guro na hindi niya kilala. So dumaan sila sa ganitong pain, pero sabi ng Panginoon, you have grief, but I will see you again. Meron kayong kalungkutan ngayon, pero magkikita tayo. At sa panahon ng ating pagkikita, ay magagalak kayo at hindi na maaalis pa ang kagalakan na inyong matatamasa sa araw na iyon. So, ito yung tinatawag na birth pains. So, ngunit, matapos ang ating Panginoong Hesus ay magbangon man sa mga patay, ay dumating ang panahon, iniwan sila ng Panginoon. Umalis ang Panginoon. It's another grief para sa kanila. Pero sabi ng ating Panginoon, it's for your advantage. Ang aking pag-alis ay para sa inyong kabutihan. Bakit ako alis? At nang umalis ang ating Panginoon sa aklat ng Acts chapter 1, sabi ng Acts chapter 1 verse 6. Sabi ng verse 6, and when they had come together, they were asking him, saying, Lord, is it at this time you are restoring the kingdom to Israel? And he said to them, it is not for you to know the times or epochs which the Father has fixed by His own authority. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses. Jerusalem, Judea, Samaria, and all into the remotest part of the earth. So ito yung panahon. At pagkatapos noon, ang ating Panginoon ay umakyat sa sangkalangitan at iniwanan sila. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanila, huwag kayong aalis sa Jerusalem. Mag-intay kayo sa panahon na kayo ay, huwag muna kayong umalis sa lugar ng Jerusalem, kundi antayin ninyo na kayo ay masaplutan ng kapangyarihan mula sa kaitaasan. And now, let's see in Acts chapter 2. Sa Acts chapter 2, ay pinakita rito, this is called the birth of the church. Ito ang kapanganakan ng iglesia ng ating Panginoon. And when the day of Pentecost had come, they were all together in one place. And suddenly, there came from heaven a noise like a violent rushing wind, and it filled the whole house where they were sitting. Alam niyo mga kapatid, ang nangyari sa panahon ng birth ng church ay ang pagdating ng breath of life sa kanila. Ang pagdating ng hininga ng buhay sa iglesia. Dahilan ng iglesia, ang mga mananampalataya ayon sa account na ito sa Acts chapter 1, silang lahat na naroon ay ang bilang nila ay nasa 120 na mga katao na naroon sa tinatawag na upper room. At doon sa panahong yun, sila yung nag-aantay. At sila yung church na iluluwal. Sila yung church na ipapanganak. At nasa panahon ng kapanganakan, naroon na sila mga kapatid. Kagaya sila ng isang baby na nailabas na sa sinapupunan, pero wala pang hininga. Wala pang hininga. Pero nang dumating yung pinaka-araw na tinatawag na the day of Pentecost, which is the very birth of the church. Then, sabi rito, nakaramdam sila ng isang parang ingay na ang tunog
ay kagaya ng malakas na ugong ng hangin. Kung nakakarinig kayo sa panahon ng tinatawag na unos, sa panahon ng bagyo, na pag nakarinig niyo yung hangin na umiihip, pumipito, sumisipol, nakarinig sila ng ganong klase ng humahagibis na hangin at violent rushing wind. And I feel at ito'y pumasok dun sa loob ng bahay na kinaroroonan nila. At sabi rito, and there appeared to them tongues as of fire, distributing themselves, and they rested on each one of them. Ang nakakita sila ng isang dila na kawangis, o apoy na kawangis ng dila, at ito ay nalagay sa bawat isa na naroon sa kanila, na naroon sa upper room. At lahat sila, in verse 4, and they were all filled with the Holy Spirit. Lahat sila ay nangapuno ng Espiritu Santo and began to speak with other tongues as the Spirit was giving them utterance. Praise God. Now, mga kapatid, habang ating binibigyan ng pansin ng bagay na ito, ay ito yung panahon ng kapanganakan na ang breath of life ay dumating sa kanila. Ang buhay, ang hininga ng buhay ay ibinigay. Now, merong yung isang bahagi na pinahayag o ginawa ng ating Panginoon sa mga alagad ng kanya silang isugo at komisyonan sa John chapter 20. Sa John chapter 20, sabi rito ng John chapter 20, verse 20, and when he had said this, he showed them both his hands and his sides. The disciples then rejoiced. So kung babalikan natin ng verse 19, so when it was evening, on that day, the first day of the week, araw ng Sunday, ito yung sumunod na Sunday nang sila ay ma-resurrect ang Panginoon, first Sunday, and then by next Sunday ay nagpakita ang Panginoon sa kanila. So when it was evening on that day, the first day of the week, and when the doors were shut, when the disciples were for fear of the Jews, Jesus came and stood in their midst and said to them, "Peace be with you." And when he had said this, he showed them both his hands and his side. The disciples then rejoiced, and they saw the Lord. So when Jesus said to them again, "Peace be with you," so that as the Father has sent me, I also send you. So sabi niya, kung paanong sinusugo ako ng Ama, ay sinusugo ko kayo. So as he commissioned the disciples and the apostles, and when he had said this, he breathed them and said to them, "Receive ye the Holy Spirit." He breathed unto them. Diba? Kapag ikaw ay parang hiningan sila, he breathed to them and said to them, "Receive the Holy Spirit. If you forgive the sins of any, their sins have been forgiven. And if you retain the sins of any, they have been retained." So ito yung panahon ng preparation sa kanila. Pero yung actual na sila ay tumanggap ng buhay, mga kapatid, ay sa araw ng Pentecostes. Dito ipinanganak ang iglesia. Dito dumating ang hininga ng buhay sa iglesia. At ang hininga ng buhay ay walang iba kundi ang banal na espiritu na tinanggap ng bawat mananampalataya. Ang 120 souls na naroon ay hindi sila dumepende lamang sa iba, kundi sila mismo, ang bawat isa sa kanila ay tumanggap ng Espiritu Santo.
Now, ito ngayon ang pattern ng tinatawag na sinabi ng ating Panginoong Hesus. Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot see the kingdom of God. He cannot enter the kingdom of God. So ang kapanganakan, ang tunay na kapanganakan, mga kapatid, sa iglesia ng Diyos ay hindi ang pagpapatala ng kanyang pangalan doon sa membership ng kanilang simbahan. Ang tunay na kapanganakan ng isang membro o kabahagi ng katawan o ng iglesia ng ating Panginoon ay sa panahon na kanyang tanggapin ang hininga ng buhay. At ang hininga ng buhay na yan ay walang iba kundi ang banal na Espiritu. So ibig sabihin, mga kapatid, kahit ang isang tao ay makapasok sa lahat ng klase ng mga simbahan at klase ng relihiyon, kung hindi niya tatanggapin ang Espiritu Santo, hindi pa siya ipinanganak. At hindi pa rin siya mabubuhay. Siya ay isang, kagaya ng sinabi doon sa aklat ng Ezekiel, ang buto ay lumakip sa kapwa-buto. Ang buto ay nagkaroon ng litid, nagkaroon ng laman, nagkaroon ng balat, at nag-form ng isang tao, pero still wala pa rin siyang buhay. At ang buhay ng isang mananampalataya sa pananampalataya sa ating Panginoon ay hindi lamang ang kanyang paniniwala, kundi ang Espiritu Santo na siyang hininga ng buhay na kanyang tatanggapin. At kapag tinanggap niya ang hininga ng buhay, doon siya magpapasimulang mag-a-animate, maggagalaw, magpapasimulang kikilos. See? Magpapasimula siyang tatayo at sabi ni Ezekiel, nakita niya na ito ay isang great army. Isang malaking dakila at makapangyarihang pulutong ng Diyos. Now, mga kapatid, alam niyo ba, ito ang karanasan ng bawat ng mga mananampalataya. Ulitin ko yung sinabi mismo ng ating Panginoon for the sake ng ilan sa ating mga kapatid na narito. Sa John chapter 3, ay sinagot ng ating Panginoon ang tanong ni Nicodemus. Ang sabi sa kanya, naniniwala ako na ikaw ay galing sa Diyos. Rabbi, naniniwala na ako na ikaw ay galing sa Diyos. Ikaw ay guro na galing sa Diyos sapagkat hindi mo magagawa ang mga bagay nito kung ang Diyos ay hindi sumasa iyo. At sabi ng ating Panginoon sa verse 3, Jesus answered and said, truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. So ang salitang ipanganak, ang salitang kapanganakan ay pinakita kung gaano ito kahalaga. And verse 5, ang sabi ng ating Panginoon, sabi niya, dahilan tinanong siya ni Nicodemus, sabi ni Nicodemus sa verse 4, how can a man be born when he is old? He cannot enter a second time into mother's womb and be born. Can he? And sabi natin, Panginoon, truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So, ito yung pinapakita ng ating Panginoon na ang kapanganakan ng iglesia at ang kapanganakan din naman ng individual. Tapos na ang Pentecost, ang unang iglesia ay pinanganak ng first century ay ngunit ang sabi ng ating Panginoon sa pamamagitan o sabi ni Apostol Pablo o Pedro rather sa chapter 2 verse 38 o 37. Sabi niya, now when they heard this, they were pierced to the heart and said to Peter and the rest of the people, brethren, what shall we do? Sabi niya, nangasaktan ang kanilang mga puso. At ang tanong ng mga tao, ano ang gagawin namin?
And verse 38, at sabi ni Pedro, chapter 2, verse 38 ng Acts, and Peter said to them, repent, and each of you be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. See, sabi niya, anong gagawin namin? Ang tanong ng mga tao, anong gagawin namin? Sabi niya, magsisi kayo. At ang bawat isa sa inyo ay magpabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo, which is the breath of life. Na siyang hininga ng buhay at ang tao ay magpapasimulang mabubuhay. Well, mamaya titingnan natin ang ilang mga bagay. So, establish natin, verse 38, sabi ng verse 39 rather, for the promise is for you, sa Tagalog, sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa lahat na nangasa malayo, maging ilan man ang tatawagin ng Panginoon nating Diyos para sa Kanya. So, pinapakita rito, ang isang tao ay hindi siya magdedepend sa kanyang kapwa. Siya mismo ay tatanggap ng Espiritu Santo na siyang breath of life. Ang kanyang, siya mismo, ang Panginoon mismo ay obligado na ang bawat ipinapanganak ay tumatanggap ng breath of life. Diba? Ang bawat isa, makikita natin, yung bata ay gumagalaw na, diba? Kumikilos na doon sa loob ng tiyan. Pero yung tinatawag na hininga ng buhay ay darating sa kanya sa panahon ng kanyang kapanganakan. So, sapagkat ang pangako ay para sa iyo, para sa iyong mga anak, at sila na nangasa malayo, at ilan man ang bawat ipapanganak ay tatanggap ng kaloob ng hininga ng buhay. At magpapasimula siyang maging conscious. Hallelujah. Now, tingnan natin mga kapatid, ang kalalagayan ng isang tao. Ang isang tao na wala kay Kristo ay pinapakita ito na nasa ganitong kalalagayan. So pinakita ni Apostol Pablo sa kanyang pangusap. Pansinin natin ang aklat ng Ephesians chapter 2, verse 1. Sabi ng verse 1, and you were dead in your trespasses and sins. Ang kalalagayan ng tao na habang siya'y nasa kasalanan, siya ay patay o walang buhay. Oo, ang tao ay bagamat siya ay buhay na nabubuhay. Pero mga kapatid, nabubuhay siya dito lamang sa buhay na ito. Nabubuhay siya dito sa mundong ito, pero ang kanyang buhay espiritual na siyang hininga ng Diyos ay hindi pa siya nabubuhay. Pansinin ninyo ang pangungusap na ito ng ating Panginoon, ni Apostol Pablo. At tayo'y mga patay sa mga ating pagsalangsang at sa ating mga kasalanan. Ang isang talata sa aklat ng 1 Timothy chapter 5 verse 6. Tingnan niyo ang Timothy chapter 5 verse 6. Sa Tagalog ay sinasabi rito. Sa English, but she who gives herself to wanton pleasure is dead even while she lives.
Sa Tagalog, sabi riyan, datapwat ang nang manggag papakubuyo sa mga kalayawan, bagamat buhay ay patay. Well, physically, ang isang tao ay buhay. Physically, ang isang tao ay gumagalaw dito sa mundong ito. Pero alam niyo ba, sa harapan ng Diyos, ang tao ay patay hanggang siya ay nasa kanyang kasalanan. Kaya, merong statement ang ating Panginoon dito sa bahaging ito, sa aklat ng John chapter 5 verse 24. Sa John chapter 5 verse 24 ay pinakita rito ng ating Panginoon. This is Jesus' statement from the very mouth of Jesus. Verse 24, truly, truly I say to you, he who hears my word and believes him who sent me has eternal life, and does not come into judgment, but has passed out of death into life. Siya ay malilipat mula yung kapanganakan ay, alam nyo, kahit anong ganda ng isang sanggol na kapag siya'y niluwal at hindi siya umiyak at hindi niya na-catch ang breath of life, ang sanggol na yun ay de-declare na patay. Siya ay patay. At kahit anong palo sa kanya at di siya makakatch ng breath of life, ang batang yun ay de-declare as dead. At siya ay dahilan walang buhay na pumasok sa kanya. So may kita natin sa ganitong bagay. So, ito ay tutuloy natin ang kaisipang ito dahilan nandito tayo sa panahon ng pagsilang, kapanganakan ng church at kapanganakan ng bawat individual. Pero, merong isang bahagi na ating pupuntahan sa susunod nating pag-aaral. So, pag ang isang sanggol ay pinanganak at siya ay naka-grasp o naka-catch ng breath of life, then magpapasimula siyang sisigaw, iiyak, at siya ay makikita na isang buhay. Ibig sabihin, ito na ang pasimula ng kanyang buhay sa ibabaw ng mundong ito. Gayon din naman ang isang anak ng Diyos kapag siya ay ipinanganak. And after, once he catch the breath of life, which is the Holy Spirit, ito ang magiging pasimula ng kanyang buhay sa paglakad sa kalooban ng Diyos. Magpapasimula ang kanyang buhay at paglilingkod sa Panginoon. Ito ay magiging starting point nang siya ay magiging kabahagi, hallelujah, sa katawan ng ating Panginoon. So tayo ngayon, ang mga mananampalataya na tumanggap kay Kristo, mga nabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, at mga lalaki at babae na mga tumanggap ng hininga ng buhay. Praise God. Ang hiningang yan ay totoong napakahalaga, mga kapatid. Dahilan, alam niyo ba, ang ating ang respiratory system natin ay isang napakahalagang bahagi na ibinigay ng Diyos sa atin. At yung physical na buhay o physical na katawan natin na tayo humihinga at ating nalalanghap yung oxygen. At ito ay nagtatravel papunta doon sa tinatawag na lungs ng isang tao.
ay mula doon. Alam nyo, yung doon sa lungs natin ay pinoprocess yung hangin na nalanghap natin. At yung tinatawag na mga carbon dioxide ay inilalabas ng ating respiratory system. At yung hangin na nalanghap natin doon sa ating, kung tawagin ay bronchi, ay doon pinoprocess upang siya, yung oxygen naman na yun, ay pumunta sa ating dugo. At siyang mag-supply ng oxygen doon sa dugo natin. At yun yung pangalawang bahagi na ating bibigyan ng pansin, mga kapatid. Dahilan ngayon, hallelujah, ngayon, ano naman kung tayo ay humihinga at nalalanghap natin at buhay tayo? Ngayon, ang sunod na process na nilagay ng Diyos sa katawan ng isang tao, yung respiratory system niya, ay nagsusupply ng oxygen papunta sa buong katawan natin. At alam niyo ba na kapag kayo ay may pumunta sa ospital, and especially during pandemic, ay meron silang isang maliit na clip na inilalagay sa inyong daliri. At doon sinusukat ang oxygen level ng inyong katawan. Dahilan, pwede kang buhay, pero habang bumababa ang iyong oxygen level, ay dumarating ka sa isang critical na kalalagayan na pwede mong ikamatay. But brothers and sisters, salamat. Una na nating tinanggap ang breath of life na walang iba ang Espiritu ng ating Panginoon. Dahilan ang ating Panginoong Hesus mismo ay nangusap siya sa Matthew 4 verse 4 nang sabihin ni Satanas sa kanya, kung ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay nag-ayuno, ikaw ay gutom, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Pero sumagot ang ating Panginoon sa verse 4, Maria answered and said, it is written, man shall not live on bread alone, but on every word that proceeds out of the mouth of God. Not by bread alone. Ang buhay ng isang tao ay hindi siya physical lamang. Hindi lamang siya physical per se. Siya ay merong isang bahagi na kinakailangang sustain at siya'y mabuhay. Ito ay ang bahaging spiritual. At yun yung binuhay ng ating Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya last verse na aking babasahin sa Ephesians chapter 2, ay pinakita roon ng verse 2, sabi niya, ang verse 1 ay tayo ay mga patay sa ating mga kasalanan at pagsalangsangan. Verse 2, in which formerly you walk. Pero pagdating ng verse, tinan niyo ang verse 5. Ang verse 5, and even we were dead in trespasses, dead in our transgressions, made us alive together with Christ. By grace, you have been saved. Ang hininga ng buhay, ang Espiritu Santo na tinanggap ng isang tao, ang bumuhay sa tao. It is the breath of life. It is the Holy Spirit of God. Ang banal na Espiritu, ang Espiritu ni Kristo na tinanggap ng isang tao, yun ang bumuhay sa panibagong tao, sa espiritual na tao, ngayon na siya'y nabubuhay. At ngayon siya ay gagawa at kikilos ngayon, hallelujah, sa kaharian ng ating Panginoon. So ngayon nakita natin ang pinakamahalagang bakit kinakailangan ang Holy Spirit. Bakit kinakailangan? Bakit kinakailangan mag-prophesy sa Ezekiel that the breath of life ay pumasok upang ang dating patay, bagamat siya'y nagkaroon ng litid laman at balat, pero kinakailangan niya ng hininga ng buhay. At nang dumating ang hininga ng buhay, siya'y nagpasimulang tumayo at siya ay isang great army.
Diyos sa magpala sa atin mga kapatid for this paksang ito. Palakpakan natin ating Panginoon. Kahit tumayo ng sa pagkakataong ito at ating tatapusin at loobin ng Diyos sa ating pagpapatuloy ang bahaging ito sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Pupuntahan natin ang isa pang bahagi. Bagamat ang tao ay ang isang mananampalataya na nasa katawan ng Panginoon ay buhay, meron kinakailangang magpatuloy sa Kanya sa buhay na ito. Praise God. Ewan ko kung kayang tugtugin yung The Air I Breathe. This is the air I breathe. Tulungan tayo natin mga singer. This is the air I breathe. Ang sabi ng awit noon, your holy presence. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. Sige po, sige. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me. I'm desperate for you. And I'm lost without you. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread.
Bless the Lord Jesus. Minsan isang pagkakataon, nalaman ko ang kasaysayan ng aking hipag bago siya binawian ng buhay. Dumating ang panahon na siya ay halos hindi na makahinga. At siya na ang nakiusap doon sa kanyang mga anak, kailangan ko ng respirator. Kailangan niya ng respirator dahilan kapag wala yung respirator na yun, ay mas magiging madali ang kanyang buhay. Ganoon ang kalalagayan ng bawat isa ng mga tao. Kung sa kanilang buhay lamang, oo, nabubuhay sila sa mundong ito. Pero sa bahagi ng espiritual na buhay, sila ay patay. At kung ang isang mananampalataya ay mabubuhay lamang sa isang bahagi ng kanyang buhay, ay mararamdaman niya isang pagkakataon na merong isang buhay, merong isang bahagi sa kanya na nangangailangan at siya kakapusin ng kanyang hininga at kailangan niya ng oxygen. At ang oxygen na ito ay walang iba kundi ang Espiritu ng Diyos. Nasabi ng ating Panginoon, without me, you can do nothing. Hallelujah. And we will be lost. Tayo ay desperado para sa ganitong bagay. Dahilan kailangan natin ang ating Panginoon sa ating buhay. At ang iko ang ating mga ulo. At tayo dumulog sa Panginoon. Mapagpalang Diyos, nagpapasalamat kami sapagkat Ikaw ang Diyos na may disenyo ng ganitong bagay. Hindi mo lamang kami basta nilikha, kundi Lord, matapos mong likhain ang isang lalaki na nagngangalang Adan, ay nilalagay mo siya sa isang alabok na iyong inanyuan, Panginoon, at hiningahan mo ang kanyang ilong ng hininga ng buhay at nagpasimula siyang gumalaw at kumilos. Lord, salamat, ganun ang aming kalalagayan. Kung hindi mo kami inabot, Panginoon, at kung hindi kami sa iyong biyaya, Lord, kami ay isang katawan, ngunit wala kaming buhay. Ngunit ang iyong Espiritu na iyong binigay sa amin, ang siyang naging daan upang kami ay mabuhay doon sa iyong kaharian. At magpasimulang makatamasa ng mga bagay, hallelujah, na makalangit, Panginoon Diyos, sa buhay na ito. O Panginoon, aking dinudulog sa iyo sa panalangin. Kung meron mang ilan, O Lord God, ang kanilang buhay ay sa ibabaw lamang ng mundong ito. Kagaya ng sinabi na po sa Pablo, kung sa buhay lamang na ito, tayo ay merong pag-asa at tayo wala kay Kristo, tayo kahabag-habag sa lahat ng tao sa ibabaw ng lupa. Hallelujah. Ngunit Lord God, sino man, hallelujah, ang wala pa ng ganitong buhay na nagmumula sa iyo, Panginoon. Meron kaming hininga na aming hinihinga, pero meron kaming kinakailangan na isang bahagi na siyang hininga ng buhay, na ito ay magbibigay buhay sa aming espiritual na pagkatao, Panginoon Diyos. Lord, aking dalangin, Panginoon, sino man ang wala ng ganitong klase pa ng buhay, Panginoon Diyos, Ikaw ay mahabag, Panginoon. Ikaw ay umabot sa Kanya, at Ikaw ay tumawag sa Kanya, Panginoon. At Lord, dalhin mo siya sa kapanganakan, at hanggang sa siya ay makatanggap ng buhay, ng hininga ng buhay, ng banal na Espiritu sa Kanya, Panginoon. At siya ay ideklara na isang iyong anak, Panginoon. Hallelujah, sa iyong kaharian. O Lord, maraming salamat sa bahagi ito. Salamat, Lord God, na tunay na ang iyong iglesia, Lord, ay iyong ipinanganak, Panginoon. Ang iglesia, Panginoon, ay hindi lamang ito isang samahan, hindi lamang ito isang organisasyon, Panginoon. Ang iglesia, Lord, ay may buhay ni Kristo.
Ang iglesia, Panginoon, ay iyong ipinanganak sa araw ng Pentecostes. At binigyan mo sila ng hininga ng buhay. At ang bawat isa na magiging kabahagi ng iyong iglesia, bawat isa sa kanila ay obligado at ikaw ay under obligation na sila ay pagkalooban mo, Panginoon, ng hininga ng buhay, ng kaloob ng Espiritu Santo upang sila, hallelujah, ay mabuhay sa iyong harapan, Panginoon. O Lord God, hallelujah, anong silbi ng una ng kagaya na amin nakita, anong silbi ng isang tao na meron siyang balat, merong laman, merong lited at merong buto. Ngunit kung wala ang buhay, walang saysay lahat ng mga bagay. Dahilan, sabi ng iyong mga salita, sino man ng sanga na pinutol na walang buhay, ang susunod na mangyayari sa kanya, siya'y malalanta, matutuyo, at ang huling kalalagayan niya ay dadalhin siya sa apoy at siya'y susunugin. O Panginoong Diyos, hallelujah. Yan ang dahilan, Panginoon, ikaw ay nagbibigay ng buhay sa bawat isa upang sila ay hindi malanta matuyo at hindi sila isugba sa apoy, hindi sila mapahamak sa panahon ng iyong paghatol. O Lord God, sa oras na ito, nagpapasalamat kami sa iyong mga salita. Nagpapasalamat kami, Lord, sa iyong paggawa at pagkilos. Ikaw mag-bless, Lord, sa mga lalaki at babae nakapakinig ng iyong mga salita, sa mga kapatiran na nakasama namin sa pamamagitan ng platform na ito. Ikaw ang mag-bless sa kanila. At Lord, binabalik namin sa iyo buong kapurihan, buong kaluwalhatian at buong pagpapasalamat sa iyong biyaya at salita, kalakasan, sa iyong pagtulong, Panginoon, upang ang iyong mga salita ay may pahayag sa umagang ito. Sa iyo ko ibinibigay ang buong karangalan at ang buong pagpapasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Praise God, praise God. Palapakan natin ating Panginoon. Sa oras na ito,